Kasi yun, nung pagbabalo ng dalawa sa tricycle, edi yung isa na lang yung naiwan doon na nakasabit. Yung isa yun yung pang, ewan ko doon. Tapos yun, yung dalawa, naglalakad na, kasabay namin nating race. Tapos medyo pinilisan ng kabarkada nila yung tricycle. Pag nakatingin lang kami doon sa isla na nakasabi. Tapos kinakausap namin dalawang kasabay namin. Sige kuya, kahit kayong dalawa na lang, matin kayo. Tapos ang nangyari, nung pinilisan ng kabarkada nila yung tricycle, tumalon yung lalaki. Yung lalaki nakasabit. Tapos yun, nung tumalon siya, nandito na yung sa tapat, dyan sa may tapat ng white na edge. Pagtalon niya, tumama siya dun sa semento, tapos yun na yung hindi siya gumagalaw. Tapos, nandiyan na kami sa tapat ng gate. Pagdating namin dyan sa tapat ng gate, nakatingin kami dun sa kasi nauna na yung tricycle. Tapos ang ginawa ng dalawa namin kasabay, tumakbo sila kasi kaibigan nila yun, kasi nalaglag sa tricycle. Tapos yung ulo tumama dun sa gutter. Tapos hindi gumagalaw. Tapos sabi, uy, ba't ka sisigawan sila pati yung tricycle driver, yung kaibigan nilang tricycle driver. Ba't ka tumalon? Ano ba? Ba't ka tumalon? Hindi sumasagot kasi tapos yung pag-awak nila, nanginginig na siya ng ganyan. Basta to, kaya nga kami nagmamadali ka, pagtingin namin, natulala kami dalawa, ano nangyari? Kasi paglapit ng bigaso ng isa, kasi medyo mabilis na kasi yung tricycle tumalon siya. Tapos pagtalon niya, tapos kaya nga kami nagmamadali dyan sa pinto, kasi natawagin namin, di ba? Kasi diba, kasi pag nawalan, nangyari kay kuya dati, nawalan ng malay, di ba? Oo, naging na kaya nandito lang ako doon. Hindi ko alam gagawin ko, tama ba gagawin ko, natutulungan ko. Kasi siyempre, bilang nandito yung puso mo, meron kang puso na sinatch ka ni God na alam mo kasama mo si God. Siyempre, maawa ka dun sa tao kasi, kapwa mo yun di ba? So parang, nandito kami, nag-i-start din na talaga. Hindi kasi paglabas namin, siyempre nakita ko nag-uumpisa na, sabi ko, hindi lumabas ulit ako. Pagdating namin, ginala sa tricycle, lumakad doon. Tapos yun, siyempre, hindi kasi nung nandun pa kami sa labas, sabi nung lalaki, tulong, nangihingi sila ng tulong, kasi nangihingi sila talaga yung lalaki. Tapos yung mga, grabe talaga, sabi ko, wow, grabe. Kaya nga sa tumalon, ayaw mo pa rin. Oo, parang ang nangyari kasi, siyempre, iniwan yung dalawa niya kasi yung dalawang kabarkada niya, parang naawa pa kasi parang nagagalakan yung natin sabi, uy, sila ate, iniiwan natin, may sinasabi sa atin. Hindi mo ba yung dalawa ng mga bagal pa yung takbo? Tapos siya, hindi siya bumaba, nakatingin siya, tapos tumatawa pa siya sa amin. Tinatawanan niya pa yung dalawa ng kabarkada. Tapos nung pinilisan na, saka siya tumalon. Pagtalon yun, nangisayin siya. Tapos nagulat kami, bigla na naisip natin, grabe talaga si God. Wow, at talagang walang duda. Tapos yun sabi, kaya nga, iba talaga yung nangyayari na gustong ipakita sa amin ni God na although alam ni God na naniniwala kami, parang ginawa yun siguro, yun, isa rin yung way ni God para ipaalam din sa inyo na ito, kahit kasi kami, kung hindi man kami nakakita ng ganun, alam namin sa puso namin na sobra-sobra yung pagtitiwala namin kay God alam namin yun na kahit anong mangyari, kay God lang talaga kami kakapit. So yung nangyari kanina, nakita namin yun para i-share namin sa inyo, para ipaalam sa inyo na si God, kapag kasama mo si God, hindi kanya pababayaan. Yung mga, kahit man siguro nabigo ka sa tao, pero sa kanya, hindi ka mabibigo. Kasi kahit hindi mo ipanalangin sa kanya na ganito, Yahweh, gawin mo sa kanya to, ganyan, kasi ganito. Alam ni God yun, kumikilos siya kasi ikaw yung unang kumilos para sa kanya. Kaya yun, dapat matuto tayong kumilos muna. Huwag tayong manghihingi kay God ng bagay na gustong-gusto natin. Yung tipong wala pa tayo nagagawa sa kanya, di ba? Kasi si God, kahit hindi ka magsabi sa kanya, naririnig ka niya kahit hindi ka magsalita sa kanya, kahit nakatahimik ka lang, alam niya yung laman ng puso't isipan mo, alam niya na lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Kaya yun, naawa lang ako sa lalaki kasi syempre, di ba, bilang yung tao na wala pang nalalaman sa ganito, di ba, na yun, parang basta yun nga, hindi ko talaga maintindihan kasi hindi ko alam, kasi kanya magbasa rin nanginginig talaga ako grabe talaga, live scene talaga yung nangyari kanina. At yun talaga, yun, basta, yun lang, sabihin ko lang sa inyo na itong ginagawa natin to, itong pagdalo nyo dito, itong pag-attend nyo dito sa gawain na to, totoo tong pinupuntahan nyo na yun, isang patotoo to na sinasabi ko sa inyo na sinasabi namin lahat sa inyo na lahat ng mga
nangyayari sa paligid. Nandiyan ang kaaway, nandiyan si God. Kaya, tayo lang tao, yung pipili, tayo lang yung magdidesisyon para sa sarili natin kung saan natin gusto mapunta, di ba? Kasi si God, laging open eh, di ba? Parang ano yun, si God, para siyang, yun, Mercury drugs. Hindi ganun, na, di ba, na, lagi lang niya tayo hinihintay ng mga anak niya, lagi lang niya tayo hinihintay na lumapit sa kanya, kasi tayo lang yung nangiiwan sa kanya, kasi kahit tayo bilang anak niya, kahit ano pang gawin natin, basta once na lumapit tayo sa kanya, once na magbalik loob tayo sa kanya, hindi niya tayo pagsasaran ng pinto, kasi di ba, yun nga yung gusto niya na lahat tayo, mga anak niya, mapunta dun sa, kung nasan siya ngayon, na mapunta tayo sa piling niya sa langit, di ba? Kaya yun lang. Maraming salamat. So, yun. Share ko na sa inyo yan. I-share ko sa inyo kung ano meron dito sa church na to. So, mga napakinggan ninyo kanina, na, yun nga, nagsimula na rin sa inyo, yung mga sinabi ninyo na mahalin si God, sumunod sa magulang. Yun. I hope na yung mga sinabi yung mga lumabas sa mga bibig ninyo, hindi lang sa bibig, di ba? Dapat andun din sa actions. And sa isang tao kausap mo, makikita mo kung andun yung puso niya sa mga sinasabi niya. And yun nga, yung nangyari sa amin kanina, andun na naman kami sa situation na, although hindi kami yung in-snub, hindi kami yung in-Indian, but sila yung in-Indian nila. Natinig ko sila, sabi ko sa kanila, mag-ingit sila, makilabot sila sa ginawa nila. Kasi, in-invite namin sila, naging instrumento kami. Siyempre, sige nga, tanong ko, paano magtetext si Jesus Christ? Paano magtetext sa Holy Spirit kung wala tayo, mga kabataan, kami mga kabataan dito na nag-i-invite sa mga kaluluwa? Diba? Kailangan ni God ng instrument. So, kumbaga, kami, naging instrument kami ni God para ma-invite kayo at ma-invite pa yung ibang kaluluwa na nangangailangan na maligtas sa langit, diba? Yun. Sinabi ko sa kanila na si Jesus Christ yung nag-invite, si Jesus Christ yung sinanggihan, and sabi ko na, see you sa kabilang buhay. Kung saan kita makikita. Diba? So, yan. Then, din naman kanina, kumbaga, nandun yung mixed emotion ako kanina talaga eh. Pagkagawin ko ng SM, pagkagawin namin ni Dari, inidyo nila kami. Kami ng dalawa ulit magkasama. Then, yan. Andun yung mixed emotion ko na galit. Bakit ako galit? Kasi, si Jesus Christ, inidyo nila. Si Yahweh, inidyo nila. Diba? Kaligtasan yung ina-offer sa kanila. Natin mga kabataan, mga nandito, kaligtasan na, pero sila yung umayaw. Diba? And pangalawa, lungkot para sa kanila. Kasi alam ko na matupunta sila sa impyerno kasi wala nang ibang way para makapunta sila sa langit. Kasi ito na yung way, diba? Alam nyo, diba? Na ito yung way. And bihira na makita ng church na ipofocus yung sarili nyo dito para magbago kayo. Diba? Bihira kayo makita ng church na tatanungin kayo. Napapagurin kayo mismo ang sarili ninyo. Diba? Bihira kayo makita ng ganito. And wala talaga kayo makikita ng ganito church sa buong mundo. Kahit halubugin nyo ang buong mundo. Kahit balik-balik na rin ninyo ang taas at pinggan ninyo. Diba? And yan, nandun din yung ayun, kanina, siguro, kaya nangyari yun. Kasi, grabe, kung nandun kayong lahat, umapagpalala kayo. Andun yung tulala ako. Andun yan, nakaganon ako. Ginaganon ako dahil hindi ako makasagot. Kasi, tulala talaga ako. Doon ko nakita yung, ayun siya ako, pinakita niya sa amin na, hindi kami yung dapat, huwag kami malungkot kasi hindi dapat yun. Hindi namin dapat ikalungkot yung pag-i-snub sa amin, yung pagtanggi sa amin. Kasi alam natin na siya yung gagawa sa mga taong yun. Diba? And then, naaawa ako
ako sa mga ganun tao, sa mga taong tinanggihan si God. Kasi, ayun, kung nakita ninyo kanina, life after death na yung buhay ng kabataang yung kanina. Ano na lang siya? Do or die. Talaga. Kasi nangingisay na siya. Hindi siya pelikula. Live siya. Live sure. Alam mo yun? Doon ko nakita na kasama namin si God. Kasama namin, nandito sa church ko si God. Alam mo yun? Kasi, although malungkot kami, malungkot din siya, kaya niya ginawa yun. Diba? Sabi ni God, paparusahan niya ang mga tao din sumusunod sa kanya. Diba? And siya na nga, siya na yung nag-offer. Tinanggihan kami ng mga kabataang yun. And hindi sila nangilabot na nag-say pa ng bad word sa harapan namin. Diba? And hindi lang sa harapan namin, spirit ni God dala namin. Diba? Hindi sila kinitabutan. So yun, na andun si God, andito si God sa lugar na to. Proud ako sabihin sa inyo na nandito si God. And huwag kang sasabihin na, sige nga, ipakita mo. Kasi, yun nga, sinasabi ng mga pilosopo, to see is to believe. Diba? Ang miracle, makikita mo siya sa buhay mo, hindi sa buhay ng ibang tao. Makikita mo siya kapag nagbago ka, diba? And ito, sa bawat member ng The Voice of Jesus Christ na nakasuot ng white t-shirt na yan, miracle, bakit kayo sabihin sa inyo na miracle na nangyari sa buhay namin? Kasi hindi kami masusuot ng t-shirt na to kung walang miracle na nangyari sa buhay namin. Kung hindi na kami nagbago. Diba? So, yan na, actually, yun nga, kanina, sumakit na din yung ulo ko. Kasi sobrang, alam mo yun, sobrang high blood. Pero yan, ba't din ganun? Ganun talaga, sabi ko, ganun talaga ang buhay. Na tao tumatanggi kay God. Napapahama. Paano, sige nga. Ikaw kuya, ikaw. Kaibigan mo siya. Paano ka niya sasamahan kung tatanggihan mo siya kapag nihaya ka na? Diba? So, paano tayo sasamahan ni God kung tatanggihan natin siya? Kahit ako, kung ako tanggihan mo, kaibigan kita, tatanggihan mo ako, sasabihin ko, sige, bahala ka. Mag-isa ka. Ano yan? Tinanggihan mo ako eh. Diba? Ganun. So, yun. Na, i-treasure ninyo yung natutuwa ko kanina kasi, di ba nga, si Yahweh na binigay sa inyo. And yun nga, yung mga binigay sa inyo, gamitin ninyo. And hindi tayo nag-jojoke dito. Seryoso to. Kumbaga, nagsisharing, walang tatawa. Seryoso. Kasi si God yung pinag-uusapan natin dito eh. Diba? Seryoso eh. Kasi buhay ito eh. Buhay pinag-uusapan natin. Kasi, grabe, gusto ko talagang ipakita sa inyo kung ano yung nangyari kanina. Gusto kong ipakita sa mga isa sa inyo para malaman ninyo na, wow, andito nga si God. Sa urban church na to. Kasi, pinakita daw yung mata namin. Grabe. Gusto kong ipakita talaga sa inyo eh. And sa mga tao tumatanggi kay God, gusto kong ipakita sa kanila yung nangyari. Kasi yun yung naging proof. Kasi alam ko na, sa mga tao ngayon, yun yung magiging proof. Na, tayo dito si God, di ba? Ganun talaga. Ganun ang tao, di ba? And yan, sa buhay ko, share ko yung pinagbago ko, di ba? Pinagbago ko dati. Walang bandang buhay ko. Labas dito, uwi ako galing sa bahay ng kabarkado ko, tanghali na, 9 a.m. kinabukasan. Ganun ang buhay ko. Ganun ang buhay ko dati, hindi ko ba kilala si God. Diba? Wala akong pake kung anong gusto ko makuha ko. Ganun, wala akong pakialam sa mga tao sa paligid ko. Mahilig ako sa barkada, madali ako mahatak ng barkada. At alam ko kung anong nature meron ang barkada.
kapag magkakabarkada kayo, di ba? Kung saan ang isa, dun ang lahat, di ba? Kumbaga, one for all for one, di ba? Parang dami na yan eh. Kapag yung isa nagyaya, yung isa yayain, lahat na yan. Ganun. Ganun yung buhay ko dati. Kumbaga, on the go. Parang, sway lang. Sige, ganyan. Pero ngayon, hindi na. Panay barkada lang ako, tapos minsan sa napupunta, umiinom ng alak. Mabisyo tao. Pero nagpapasalamat ako dahil kay God, kay Jesus Christ, na binago na kami. Kami magpipinsa na dati na walang alam kundi gumala. Hindi kami, minsan lang kami nag-ano yan. Minsan nga biroan namin nag-aasakay ka pa. Pero hindi dahil kay God, hindi lahat yung magbabago. Sa pamilya namin, na yung pagsasamahan namin, parang hindi maayos nun. Pero ngayon, lahat inaayos ni God. Na sinasabi ko sa inyo na dito, buhay talaga ang Diyos, na siya yung kumikilos para sa ating lahat, para sa ikagaganda ng buhay natin. Yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, bumalik kayo sa every Sunday, bumalik kayo. Kasi dito yung malalaman kung ano talaga yung miracle na gagawin sa inyo ni God. Kasi sa isang punto pa lang, hindi nyo kagad masasabi. Pumunta kayo lagi. So na kayong umabsent. Yun. Sabi ko sa inyo, iba to sa lahat ng gawain. Salamat. Una sa lahat, papasalamat ako dahil sa matagumpay na gawain ulit yung naganap ko yung linggo. Ito yung masasabi ko. Sa lahat ng mga bago, at sa lahat ng mga nagiging luma na, nakatenda ng overnight, nakakailang linggo na sa gawain, i-treasure ninyo kung anong naririnig ninyo. At ito yung pinakawag na wag ninyong gagawin. Yung babastusin ninyo, yung bawat salita, bawat kataga, bawat pangungusap na binibigay ni Yahweh dito. Kasi hindi tayo nagbibiro dito. Hindi tayo naglolokohan. Walang joke dito. Pag sinabing, masisira yung buhay mo pag ginawa mo yan, magkakatotoo yun. Kaya masasabi ko is, sobra yung pagmamahal ni God. Na kahit ganyan yung pinapakita ng iba sa inyo, is nakakabalik pa rin kayo at nagtsatsaga siyang mangusap, mangaral sa inyo. Paano pag dumating yung araw na wala na kayong oras para magbago? Nakapag-overnight ka na pero nakapag-choky ka pa rin. Ano bang ibig sabihin nun? Ilang araw ka nang pupunta dito, nakapag-overnight ka na, ang nangyari pa, pumunta ka dito nang may hikaw ka sa dila. Kung sino ka man kilala mo yung sarili ko, kung katabi kita o nandun ka man sa katabi ng iba, alam mo yung sarili mo. Pero sabihin ko is, inaaralan ka ni God. Kung ayaw mo sumunod, huwag kang babalik dito. Huwag mo lalabanan si God. Huwag mo sasabihin na kayang-kaya mo siya dahil wala tayong kayang ipagmalaki na ginawa natin na pwede natin sabihin kay God na tayo yung gumawa. Sabihin ko sa inyo na lahat kami dito seryoso, lahat kami gumawa ng desisyon. At kayo mga bago, gumawa rin kayo ng desisyon kasi napakasarap magmahal ni God. And hindi magtsatsaga yung mga nag-akay sa inyo na dalhin kayo dito kung wala lang tong bagay na to. Kaya yun, natutuwa kami sa mga oong babalik. Pero mas masaya si God kapag natupad na yung pangyayaring yun. Kapag nakabalik na sila. At uulitin ko sa lahat, tsatsaga si God sa inyo. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan iintindihin ni God na ganyan yung sitwasyon ninyo? Buti pa yung 8 years old, umaarte na parang mas matanda pa sa 8 years old. Kasi yung 15 years old na umaarte 8 years old. Kanina nasa harapan kami, nasa stage kami. And, kasi syempre nandun yung mga bata, in-observe ko sila na, makukulit talaga yung mga bata, makukulit. Pero, sa kabilang banda, na nakaupo tayo ngayon, at kanina pang umaga, na napapansin ko, but ganun, parang walang pinagkaiba sa mga matatanda kasama ko. So yun, nawala lang sandali, nagkatid ako ng akay. Ang akay ko yung naka-block. Pagdating ko, nagkawatak-watak na sila, na parang silang mga nakawala sa hawla. Sabihin ko lang, nagtsatsaga si God. Pero kailangan pagtsagaan nyo rin sarili ninyo. Kailangan buhatin ninyo kailangan dalhin ninyo yung sarili ninyo. Masasabi ko, magpapasalamat kami pumunta kayo dito. Pero mas magpapasalamat si God kung susundin ninyo lahat ng narinig ninyo. Salamat. Mga bago, ako si Josie.